Martial Peak, Kabanata 3985. Mga pag-atake ng Beast Tide. Palihim na kinagat ni Yuhi ang kanyang mga ngipin. Hindi na siya makapaghintay na sampelan si Ding Yi hanggang mamatay, ngunit alam din niya na wala siyang kakayahang gawin iyon sa Great Cosmological Realm. Sa paghusga sa pakikipaglaban ni Ding Yi kay Old Man Kang ngayon, hindi mahina ang lakas ni Ding Yi sa Emperor Realm. Hindi makatotohanan para sa kanya na ibagsak si Ding Yi sa lakas na maaari niyang ipakita ngayon. Itinutok ni Ding Yi ang kanyang sable at agresibong sinabi, "Madam, ikaw ang magdedesisyon kung mananatili o lalaban." Pinandilatan ito ni Yuhi ng masama bago lumingon kay Yang Kai na may bakas ng pananabik sa maganda nitong mga mata. Nakangiti lang si Yang Kai sa kanya at walang pakialam. Para sa kanya, si Yuhi ay isang kaaway at hindi isang kaibigan. Napakabait na niya sa pamamagitan ng hindi pagdaragdag ng insulto sa pinsala, kaya bakit niya pakialam ang buhay o kamatayan nito? Mag-isa ka. Isang bakas ng pagkabigo ang sumili sa mga mata ni Yuhi. Umindayog ang kanyang figure at mabilis siyang tumakbo palabas ng Star Market. Malamig na tumingin si Ding Yi at walang balak na ituloy. Si Old Man Kang, na isang third-grade heaven opening, ay maaaring makatakas mula sa pagkubkob ng lahat, kaya si Yuhi, na isang fifth-grade heaven opening realm, ay natural na may parehong kakayahan. Sa makatuwid, hindi siya mapakali na gumawa ng anumang bagay na walang silbi. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin ng malalim kay Yang Kai. Nagkibit balikat si Yang Kai. May sama ng loob ako sa kanya. Mabuti pa kung ganoon. Ngumuso si Ding Yi at humarap sa maraming cultivator. Sumigaw siya. Ngayon, ako, si Ding Yi, ay nais na itatag ang Ditian at Dizun bilang mga langit. Ang sirasirang Star Market na ito ang magiging punong tanggapan ko sa Great Cosmological Realm. Ang sinumang gustong sumali ay maaaring manatili at mabuhay at mamatay kasama ako at ang mga kapatid ko. Magkasama tayong magsasalo ng mga biyaya at hirap. Kung may ayaw, umalis ka na agad. Kung may mga taong wala pang magawa dito bukas, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Habang nagsasalita siya, naglaslas siya gamit ang kanyang sable at lumitaw ang isang gali sa lupa. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang Ding Yi na ito ay tila isang karakter. Sinamantala niya talaga ang pagkakataong ito para itaas ang bandila at magtipon ng mga tao. Ito ay isang napakamatalinong desisyon. Ang pagbubukas ng Great Cosmological Realm sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba sa dati. Napakaraming tao ang pumapasok, at mahirap lumaban ng mag-isa. Kung maaari silang magtipon ng ilang mga tao, magiging maginhawa para sa kanila na gawin ang anumang bagay. Gayunpaman, tila gusto niyang sakupin ang sirasirang Star Market na ito. Siguradong mapupukaw nito ang pagkasuklam ng maraming tao, lalo na ang mga Heaven Opening Realm na nagtatago pa sa Star Market. Ngunit muli, kung ang Ditian na ito ay maitatag at makaligtas sa ilang higit pang mga kapigatian, magiging kapaki-pakinabang ang sa mga tao. Ditian, sabay-sabay tayong magbabahagi ng mga biyaya at paghihirap. Sa gulat ni Yang Kai, nang bumagsak ang mga salita ni Ding Yi, 12 ng mga tao ang nagsimulang sumigaw, at ang bilang ng mga tao ay patuloy na dumami habang tumataas ang kanilang mga boses. Natigilan si Yang Kai, matagal na siyang wala sa labas ng mundo. Bukod sa panahon na siya ay isang lingkod sa Kikiao Land, namuhay siya ng medyo komportable sa unang istant, kaya hindi niya maintindihan ang katayuan ng Emperor Realm sa 3,000 Worlds. Ngunit pagkatapos ay naisip niya si Luo Haiyi. Kung narito si Luo Haiyi, malamang na maakit siya sa mga ideal ni Ditian. Sa kaisipang ito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Bihira na magkaroon ng ganoong pagkakataon na makabalik, kaya paanong hindi ito maiintindihan ng mga taong ito mula sa Emperor Realm. Lalong lumakas ang mga tagay. Ang 12 ng mga tao ay unti-unting dumami sa mahigit 100, at pagkatapos ay naging 200. Namula ang mukha ni Ding Yi sa harap ng mga mata ng lahat. Itinaas niya ang mahabang sable sa kanyang kamay at masiglang tumingin sa pamilyar at hindi pamilyar na mga mukha sa ibaba. Sabi nga, ang mga bayani ay nagpapakita lamang ng kanilang tunay na kulay kapag ang dagat ay magulo, at ang mga bayani ay lumilitaw sa mga oras ng kaguluhan. Sa sandaling ito, 2 figure ang biglang sumugod mula sa malayo. Lumingon si Yang Kai at nakitang ang 2 tao ay ang matandang may apelyidong Kang at Yuhi na umalis kanina. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga ito, ngunit talagang bumalik sila. Isa pa, napakaseryoso ng mga ekspresyon nila, na para bang may malaking nangyari. Matandang aso, naglakas loob ka pang bumalik. Napansin din ni Ding Yi ang matanda na pinangalan ng Kang at tumawa. Gagamitin ko ang iyong ulo bilang alay sa bandila ng aking Ditian. Sino ang nakakaalam na hindi siya papansinin ng matandang may apelyidong Kang at patuloy na tumakas, na iniwang nakatulala si Ding Yi. Si Yuhi ay sumugod sa gilid ni Yang Kai at hinawakan siya, sumisigaw. Tara na.
Kumunat ang noo ni Yang Kai. Magsasalita pa sana siya, naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Noong una, hindi naman matindi ang mga pagyanig, ngunit maya-maya, isang dagandong na tunog ang maririnig, na parang kumukulog. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang malabo niyang naramdaman ang isang bagay. Tumangala siya at nakita ang isang itim na masa ng mga bagay na dumadaloy. Ang kanilang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa matandang lalaki na pinangalan ng Kang at Yuhi. Ang dilim ay walang katapusan, na parang walang katapusan. Tinakpan nito ang langit at lupa, at ito ay isang grupo ng mga kakaibang hayop na may iba't ibang laki at hugis. Hindi alam kung si Yuhi at ang matandang may apelyidong Kang ay hinabol o sadyang naakit dito. Lalo na ang ilang kakaibang hayop na nangunguna. Sila ay napakalaki, at ang kanilang umaapaw na puot ay nakakatakot. Maging ang ekspresyon ni Yang Kai ay bahagyang nagbago nang makita niya sila. Paano siya maglakas loob na mag-alinlangan? Kasunod noon, kumislap ang figure ni Yuhi at tumakas sa malayo. Ang Star City ay agad na nagulo. Nanlaki din ang mga mata ni Dingyi, at nanlamig ang kanyang puso. Akala niya ay magandang pagkakataon iyon para gumawa ng pangalan, ngunit sino ang nakakaalam na makakatagpo siya ng ganitong kalamidad sa sandaling itinaas niya ang kanyang bandila. Hindi niya alam kung makakaalis ba siya sa lugar na ito. Gayunpaman, determinado siya at gumawa ng desisyon sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sumigaw. Ang Beast Tide ay umaatake. Magkakaroon lamang tayo ng pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ng pakikipagsiksikan. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka sa akin. Habang siya ay sumisigaw, hinihimok niya ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay sumugod sa kabilang direksyon ng pag-agos ng hayop. Sa sandaling lumipat siya, medyo maraming tao ang sumunod sa kanya. Ang isang magaspang na bilang ay nagpakita na mayroong hindi bababa sa 1,000 tao na sumusunod sa kanya. Mayroong daan-daang libong tao sa buong Star City. Bagaman sila ay nakakalat ng sila ay lumunin ng hamog ng Great Cosmological Abyss, mayroon pa ring libu-libong tao ang nagtitipon dito. Kung magtutulungan ang lahat, baka mabantayan nila ang lugar na ito. Gayunpaman, 10,000 tao ang may iba't ibang mga pag-iisip, kaya paano magkakaroon ng pinag-isang utos? Sa makatuwid, bago dumating ang Beast Tide, naghiwa-hiwalay ang lahat. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang Beast Tide. Hindi nagtagal, nalaman ito ng lahat sa Star City at tumakas. Sina Yang Kai at Yuhi ay sumugod hanggang sa kabilang panig ng Star City, iniisip na malaya silang makakalipad tulad ng mga ibon sa kalangitan, ngunit hindi nila inaasahan na ang mga cultivators sa kabilang panig ay biglang sumugod sa kanila. Marami sa kanila ang nabangga sa himpapawid at nahulog sa lupa. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Yang Kai. Nang tumangala siya, hindi maiwasang lumiit ang kanyang mga mata. Sinabi ni Yuhi, meron din dito. Hindi nakakagulat na ang mga tao doon ay sumugod dito. May Beast Tide din pala doon. Sumimangot si Yang Kai at dumiretso sa langit. Tumingin siya sa kaliwat kanan at hindi maiwasang makaramdam ng sakit ng ulo. Hindi lamang nagkaroon ng Beast Tide na umaatake mula sa harap at likod, ngunit ang Star City ay ganap na napapalibutan ng Beast Tide. May mga mutated beasts sa lahat ng direksyon. Kung gusto nilang umalis sa lugar na ito, kailangan nilang patayin ang kanilang paraan. Paglapag niya, nagtanong si Yuhi. Kumusta? Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Naiintindihan ni Yuhi at hindi masyadong kinakabahan. Tumingin siya sa kanya at sinabing, huwag kang masyadong malayo sa akin, baka hindi kita maaligan. May kakaibang ekspresyon si Yang Kai nang marinig niya ito. Nag siya sandali at sumuko sa paggamit ng Law of Space para makatakas. Lumapit ang isang figure. Ang matandang lalaki na pinangalan ng Kang ang tumakas kasama si Yuhi. Madam, magtulungan ba tayo para patayin ang daan palabas? Ngumiti si Yuhi ng malumanay. Iyon lang ang paraan. Sumulyap kay Yang Kai ang matandang may apelyidong Kang at kumunat ang noo. Gusto mong dalhin ang pasanin na ito. Ang dahilan kung bakit niya hinanap si Yuhi ay dahil alam niyang nasa Heaven Opening Realm si Yuhi. Kahit na ang mini-universe world sa kanyang katawan ay tinatakan ng fog ng Great Cosmological Abyss, mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Ano ang maaaring gawin ni Yang Kai sa Emperor Realm sa harap ng Beast Tide na ito? Magiging pabigat lang siya sa kanilang dalawa. Ito ang aking Young Master. Siyempre kailangan kong protektahan ang kaligtasan niya. Napawi ang ngiti ni Yuhi. Kung sa tingin mo ay magiging pabigat sa iyo ang Young Master ko, ayos lang kung hindi tayo magtulungan. Nang marinig ito, natigilan ang matandang may apelyidong Kang. Matagal na siyang nasa Star City at nakita na niya si Yuhi dati. Alam niyang nasa 5th grade Heaven Opening Realm siya. Ano ang background ng taong tinawag niyang Young Master? Naging estranghero ang ekspresyon ni Yang Kai. Baliw ba itong babaeng ito? Mukha ba akong Young Master mula sa isang malaking paksayon?
Sa pag-iisip pabalik sa pag-atake ng Beast Tide, ang unang bagay na ginawa niya nang tumakbo siya pabalik ay isama siya, hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang iniisip niya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng matandang may apelyidong Kang. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo. Gayunpaman, ang matandang ito ay maaari lamang mag-ingat sa kanyang sarili. Kung makatagpo ka ng panganib mamaya, huwag magreklamo. Sinabi ni Yuhi, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat sa iyo. Tara na. Sumigaw ang matandang may apelyidong Kang sa mahinang boses at sumugod. Ituloy mo. Pinaalalahanan din ni Yuhi si Yang Kai at sumunod na mabuti. Sa isang kisap mata, sumugod ang grupo ng tatlo palabas ng Star City. Sa sandaling ito, marami na ring nagmamadaling lumabas. Alam ng lahat na kung patuloy silang mananatili rito, kamatayan lamang ang kanilang hinihintay. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang patayin ang kanilang paraan. Ang napakalaking agos ng mutant beasts ay mabilis na bumangga sa maraming cultivator. Sa isang iglap, ang kinang ng secret techniques at artifacts ay namumulaklak. Sunod-sunod na pinugutan ng ulo ang mga mutant beast na may halong kahabag-habag na iyak. Maraming mutant beast, at ang mas nakakatakot ay ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Ang kapaligiran ng Great Cosmological Realm ay napakahusay, at walang sino man ang nakagambala dito sa loob ng libu-libong taon. Ang mga mutant beast na ito ay ligtas na lumaki sa lugar na ito, kaya natural na hindi masyadong masama ang kanilang lakas. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, hindi mabilang na mga cultivator ng Star City ang napatay o nasugatan. Bagamat marami ang napatay, ito ay isang patak lamang sa karagatan sa harap ng malaking Beast Tide. Pambihira ang lakas ng matanda na pinangalan ng Kang. Ang dahilan kung bakit siya napatras ngayon lang ay ang dalawang kamao ay hindi makalaban sa apat na kamay. Sa sandaling ito, binuksan niya ang isang landas na may mahabang espada, ang kanyang lakas ay malayang dumadaloy habang siya ay gumagalaw gamit ang espada, pilit na binubuksan ang isang landas ng kaligtasan sa gitna ng Beast Tide. Hawak ni Yuhi ang isang pulang caltrop sa kanyang kamay, na nagpaikot at naging alikabok ang mutant beasts. Sumunod si Yang Kai sa likod ng dalawang Heaven Opening Realms, naglalakad ng masayang lakad, na parang naglalakad siya sa isang hardin. Inalagaan siyang mabuti ni Yuhi, at ni isang mutant beast ay hindi makakarating sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw ang matandang may apelyidong Kang. Magpalit. Sa sandaling sinabi niya ito, umatras siya ng isang hakbang, at sinamantala ni Yuhi ang pagkakataon na humakbang pasulong. Hindi man ito napag-usapan ng dalawa, maayos naman silang nagtulungan at nagpalitan ng posisyon. Medyo napagod din kasi ang matandang may apelyidong Kang pagkatapos ng mahabang panahon na nakatayo sa harapan. Kapag naubos na niya ang kanyang lakas, tiyak na mamamatay siya ng walang kompletong bangkay, kaya paano niya magagawa ang isang bagay na magiging sanhi ng kanyang pagkawala. Sa pagkakataong ito, si Yang Kai ay hindi na ganoon kadali. Ang matandang may apelyidong Kang ay hindi nag-aalaga kay Yang Kai tulad ng ginawa ni Yuhi. Bagamat napatay niya ang marami sa mga mutant beast na umaatake mula sa lahat ng direksyon, mayroon pa ring ilan na nakalusot sa lambat. Martial Peak, Kabanata 3986. Roaring Thunder Beast. Tila gusto rin ni Old Man Kang na makita ang kakayahan ni Yang Kai, kaya kahit na maarang niya ang ilang kakaibang halimaw, nagbingi-bingihan siya sa mga ito at hinayaan silang sumugod kay Yang Kai. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang daliri at nagpadala ng isang serye ng Moonblades, pinutol ang paparating na mga hayop sa kalahati bago pa man sila makalapit, ang kanilang mga bangkay ay hiniwa ng malinis sa kalahati. Space Divine Technique. Pinaikit ni Old Man Kang ang kanyang mga mata, lihim na nag-iisip kung ang binatang ito ay talagang young master ng ilang dakilang puwersa. Kahit na sa labas ng universo na ito, walang gaanong bihasa sa Space Divine Technique, pati na sa pag-condense ng sarili nilang Dowsil gamit ang Space Divine Technique. Ang Dow of Space ay mas malalim at malabo kaysa sa ibang Dow, at mahirap itong linangin. Kung walang malaking mapagkukunan at patnubay ng isang sikat na guro, paano magkakaroon ng malalim na pag-unawa ang binatang ito sa Dow of Space? Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Old Man Kang na tumingin kay Yang Kai sa mas mataas na liwanag, lihim na nararamdaman na ang pinagmulan ng taong ito ay hindi pangkaraniwan. Kung hindi, si Yuhi, isang 5th grade Heaven Opening Realm, ay hindi siya tatawaging Young Master. Ngayon ay lubusang gumaan ang loob niya. Ang kapangyarihang ipinakita ni Yang Kai ngayon ay hindi mas mababa sa kanya at kay Yuhi. Sa kanilang tatlo na nagtutulungan, ang kanilang mga pagkakataon na pumatay sa kanilang paraan ay tumaas ng malaki. Nagbago ang iniisip ni Old Man Kang, ngunit hindi napansin ni Yang Kai. Sa kabaligtaran, ibinalik ni Yuhi ang tingin kay Yang Kai at naaliw siya nang makitang kalmado na siya. Sumunod silang tatlo,
humakbang sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, ngunit ang mga kakaibang hayop ay walang katapusan. Ang Old Man Kang at Yuhi ay ilang beses nang magkasunod na nagpapalitan ng posisyon, at pareho silang nakakonsumo ng maraming enerhiya. Pareho silang may sobrang solemn na mga ekspresyon. Kung ikukumpara sa monster beast sa labas, ang mga kakaibang hayop sa Great Cosmological Realm ay tila mas malakas sa parehong kaharian. Hindi nila alam kung ito ay dahil sa kapaligiran ng Great Cosmological Realm. Sa Great Cosmological Realm, walang Heaven Opening Realm. Hindi lamang ito ang kaso para sa cultivator, kundi pati na rin sa mga sinaunang hayop na ito. Pagkatapos mag-ipon sa parehong kaharian sa loob ng maraming taon, ang kapangyarihan na maaari nilang ibigay ay magiging mas malakas din. Unti-unting nagkukumpulan ang mga tao sa kanilang tatlo. Sa oras na ito, hanggat ang isa ay hindi isang tanga, alam nilang magtipon para sa init. Si Yang Kai at ang dalawa pa ay hindi natalo sa lahat ng paraan. Kaya, natural nilang naakit ang atensyon ng ilang tao. Sa ilalim ng pagnanais na mabuhay, maraming tao ang nagtipon sa kanilang paligid. Si Yuhi at ang matandang may apelyidong Kang ay walang sinabi. Sa oras na ito, mas maraming tao ang nagtitipon sa kanilang paligid, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanila. Kaya, tahimik nilang inaprubahan ang mga aksyon ng mga taong iyon. Matapos ang oras na kakailanganin upang magtimpla ng isang tasa ng tsaa, 100 tao na ang nagtipon, at sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang lumalapit. Biglang isang boses ang umalangaw-ngaw. Brother Yang. Si Brother Yang ba? Medyo pamilyar ang boses. Nagulat si Yang Kai, at nakita niya ang isang lalaking naliligo sa dugo, na may hawak na matalim na espada habang sumusugod siya. May ilang tao na sumusunod sa likuran niya, ngunit maraming kakaibang hayop sa pagitan nila, kaya hindi sila makalapit sandali. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat si Yang Kai. Brother Meng. Ang taong ito ay walang iba kundi si Meng Hong ng Great Moon Province. Hindi inaasahan ni Yang Kai na makikilala niya ang isang taong kilala niya rito. Hindi siya masyadong pamilyar kay Meng Hong, pero matagal na silang magkasama. Noong panahong iyon, dinala niya si Asan para hanapin ang kanyang mga kamag-anak. Matapos mahanap si Wei Kei, inayos silang manatili sa isang barko sa Great Moon Province. Sa oras na iyon, si Meng Hong ang nag-ayos ng kwarto para sa kanila. Alam na kakapasok lang ni Yang Kai sa outer space at nalilito sa lugar na ito, binigyan siya ni Meng Hong ng Jade Slip na nagpakilala ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa outer space. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa Golden Crow Palace, ninakaw ni Yang Kai ang bangkay ng Golden Crow at tumakas pabalik sa First Inn. Masyadong mahina ang Great Moon Province para protektahan si Yang Kai, kaya binigyan siya ni Wei Kei at ang pinuno ng Great Moon Province ng kaunting kabayaran at umalis. Bago sila umalis, hiniling sila ni Yang Kai na dalhin si Old Fang at Dai Yu sa Great Moon Province. Si Meng Hong ay may magandang karakter at naging pinuno ng henerasyong ito ng Great Moon Province, kaya siya ay maituturing na mapagbigay at tapat. Dahil kakilala niya, natural na hindi tatayo at manonood si Yang Kai. Kumurap-kurap ang kanyang figure at sumugod siya. Ang moonblade sa kanyang mga daliri ay dumura, pinutol ang mga kakaibang hayop. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa gilid ni Meng Hong. Ikaw talaga, Brother Yang. Nagulat at natuwa si Meng Hong. Akala ko maling tao ang nakilala ko. Ngumisi si Yang Kai. Hindi ko rin ini-expect na dito ko makikita si Brother Meng. Huwag na nating pag-usapan ang small talk. Sumama ka sa akin. Tumanggo si Meng Hong. Salamat, Brother Yang. Tumalikod siya at tinawag ang kanyang mga kasama. Tara na. Nang pumunta si Yang Kai para sunduin sila, agad na huminto si Yuhi, na nangunguna sa pag-atake. Naghintay siya hanggang sa dalhin ni Yang Kai si Meng Hong at ang iba papabalik sa team bago muling sumulong si Yuhi. Dahil sa pagkilos na ito, bahagyang kumunat ang noo ng matandang nagngangalang Kang. Medyo nalungkot siya, pero dahil walang nangyari, hindi na siya nagabalang magsalita. Bagamat ang grupong ito ng mahigit sa 100 tao ay hindi nagawang maimpluwensyahan ang pangkalahatang sitwasyon sa harap ng napakalaking beast tide na ito, kahit papaano, may kakayahan silang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat hindi sila magkakilala, upang mabuhay, ang kanilang kalooban ay kasing lakas ng isang hindi magugupo na kuta. Ang bawat isa ay pinilipot ang kanilang lakas sa isang lubad, at tulad ng isang matalim na palaso, sila ay bumaril palabas. Brother Meng, bakit ka nandito? Casual na tanong ni Yang Kai habang umaatake siya. Mapait na ngumiti si Meng Hong. May ari-arian sa Star City na pag-aari ng Great Moon Province. Pumunta ako dito para tingnan ang mga account. Natawa si Yang Kai nang marinig niya ito. Kung gayon, malas ka talaga. Sinabi ni Meng Hong. Brother Yang, ano ang tungkol sa iyo? Bakit ka nandito? Nagkataon lang. Casual na sabi ni Yang Kai.
Hindi naman sa ayaw niyang sabihing na hostage siya, nakakahiya naman. Nako, nakalimutan kong ipakilala si Brother Yang. Ito ang aking mga junior brothers at junior sisters. Ito ay si junior sister Chen Yu mula sa 100 Spirit Province. Tinuro ni Meng Hong ang mga kasama niya at nagpakilala. Nang pag-usapan niya ang tungkol sa kanyang junior brothers at junior sisters, natural ang ekspresyon ni Meng Hong, ngunit nang banggitin niya si Chen Yu mula sa 100 Spirit Province, naging malambing at matamis ang ekspresyon ni Meng Hong. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumulyap kay Chen Yu at nalaman na ang babaeng ito ay may matamis na hitsura at magandang figure. Hindi niya maiwasang interesado si Meng Hong sa babaeng ito. Para sa mga disipulo mula sa Great Mon Province, dalawa sa kanila ang mukhang pamilyar kay Yang Kai at naisip niyang nakita na niya sila noon. Pagkatapos ng lahat, iniligtas sila ni Yang Kai, na isang utang ng pasasalamat. Ngumiti pa ng matamis si Chen Yu at sinabing, "Maraming salamat, Brother Kai, sa pagligtas sa akin. Para akong nasa tubig at apoy." Ang kanyang boses ay matamis, ngunit hindi nawala ang kadalisayan at napakasarap pakinggan. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Junior Sister Chen, masyado kang magalang. Hindi ito big deal. Mag-isip muna tayo ng paraan para malampasan ang mahirap na sitwasyong ito." Mapagbigay na sinabi ni Chen Yu. "Pakikinggan ko ang mga tagubilin ni Brother Yang." Habang sila ay nag-uusap, ang lupa ay yumanig ng husto at isang napakabangis na aura ang sumugod sa kanila. Ang matandang lalaki na pinangalanang Kang, na nangunguna sa daan, ay bumulalas. Thunder roar. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin. Nakita nila ang isang napakalaking exotic beast na tila isang rhinocero na umaakyat. Kahit na napakalaki ng exotic beast na ito, hindi naman mabagal ang bilis nito. Habang papalapit ito, maraming maliliit na kidlat ang lumitaw sa langit at lupa. Naanod sila sa hangin at hinawakan ang mga katawan ng lahat, dahilan para mamanhid sila. Narinig ang mga bulalas at nataranta ang lahat. Bahagyang nanliit din ang mga mata ni Yang Kai. Ang Thunder Roars ay sikat na fierce beast sa 3,000 worlds. Sila ay isang sinaunang nalalabi, at sa paghusga mula sa bangis nitong Thunder Roar, ito ay malamang nanilinang hanggang sa hangganan ng Great Cosmological Realm. Sino ang maglalakas loob na harapin ang napakabangis na hayop? Sa napakalaking beast horde na ito, ang Thunder Roar na ito ay marahil ang nangungunang buhay. Saan man ito magpunta, ang lahat ng mga hayop ay outraged. Kitang-kita kung gaano ito kalakas. 1,000 talampakan ang layo, ang Thunder Roar ay biglang nagpakawala ng mapurol na dagandong at ibinaba ang ulo nito. Mula sa nag-iisang sungay sa noo nito, diretsyong tumama ang isang kidlat sa matandang nagngangalang Kang. Ang nagliliyab na puting kidlat ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang mundo at hindi pinansin ang mga hadlang ng kalawakan, tumatawid ng 1,000 talampakan. Napakabilis ng kidlat na dumating sa isang kisap mata. Ang nagpabago ng husto sa ekspresyon ng lahat ay sa harap ng nakakatakot na suntok na ito, hindi man lang inisip ito ng matandang may apelyidong Kang at diretsyong umiwas sa gilid. Ganun pa man, bahagyang bumagal ang kanyang takbo at ang kalahati ng kanyang katawan ay natamo ng kidlat, na agad na naglalabas ng sunog na amoy. Siya ang nangunguna kaya naman sa sobrang pag-iwas ay agad niyang tumambad sa kanya ang lahat ng nasa likod niya. Bagamat nakakaiwas din si Yuhi, hindi siya gumalaw. Sa halip, pinagpag niya ang pulang caltrop sa kanyang kamay at ginawa itong isang kalasag na pula ng dugo sa kanyang harapan. Sa isang malakas na putok, isang maliwanag na puting liwanag ang sumabog. Ang pulang dugo na kalasag ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nabasag at ang nagliliyab na puting kidlat ay bumangga kay Yuhi, na nagpalipad sa kanya pabalik na parang isang sako ng basahan, na umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Mabilis na nag-react si Yang Kai at nahuli siya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang mapatla ang mukha ni Yuhi at puno ng dugo ang mga sulok ng bibig nito. Ang kanyang maselang katawan ay hindi mapigil na nanginginig, halatang mabigat ang sugat. Dong dong dong. Nanginginig ang lupa ng matagumpay ang pag-atake ng Thunder Roar at mabilis itong sumugod. Ang pangkat na ito ng mahigit 100 tao ay pinagsama-sama sa huling minuto, kaya nang makitang tumakas ang isa sa 2 pinuno ng Heaven Opening Realm at ang isa ay nasugatan, paano sila mangangahas na manatili sa pwesto? Sa isang kisap mata, ang grupo ng mga tao ay nagtakbuhan na lahat. Tanging si Meng Hong at ang iba pa ang natira. Pagkatapos ng lahat, iniligtas lang sila ni Yang Kai, kaya hindi nila basta-basta maiiwan si Yang Kai. Nag-aalalang sumigaw si Meng Hong. "Brother Yang, tumakbo ka." Hindi siya pinansin ni Yang Kai at tumingin kay Yuhi sa kanyang mga bisig na may kakaibang ekspresyon. "Bakit hindi ka umiwas?" Pinilit ni Yuhi na tumawa. "Nasa likod ka pa rin, anong gagawin ko kung umiwas ako?" Kung ang isang Heaven Opening Realm cultivator na tulad niya ay nabawasan sa ganoong estado,
Kung si Yang Kai ay tinamaan ng kidlat, ang kanyang kaluluwa ay malamang na magkalat. Ganun ba ako kalapit sa'yo? Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang imak. Itinikom ni Yuhi ang kanyang mga labi at matigas na tumangging magsalita. Ha! Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai at tumalikod, iniabot si Yuhi kay Chen Yu. Tulungan mo akong alagaan siya. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Yuhi. Natigilan din si Meng Hong at ang iba pa. Pagtingin, nakita nila si Yang Kai na pasulong na hakbang-hakbang, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa hangin at ang kanyang kabayanihan ay nakatayong tuwid na parang bundok, malalim na nakatatak sa mga mata ng lahat. Sa isang tunog ng pag-crack, ang sungay sa noo ni Thunder Roar ay naglabas ng nagliliyab na puting kidlat na bumaril patungo kay Yang Kai na parang dragon na umuusbong mula sa dagat. Umalis ka, napasigaw si Yuhi sa takot. Sumigaw din si Meng Hong. Brother Yang, ingat. Sa sandaling sinabi niya ito, sumuntok si Yang Kai, ang kanyang malalim na boses ay umalangaw-ngaw sa puso ng lahat. Exile. Saan man dumating ang kamao, gumuho ang espasyo, na agad na bumubuo ng malaking black hole. Ang black hole na ito ay napuno ng aura ng primal chaos at kawalan, at ang kidlat na maaaring makapinsala sa isang heaven-opening realm cultivator ay bumulusok dito at nawala. Ang black hole ay nawala sa isang iglap, at binawi ni Yang Kai ang kanyang kamao, ganap na hindi nasaktan. Ang lahat ay naging tahimik. Marshall Peak, Kabanata 3987. Breaking through the siege. Ang kanyang kabayanihan ay parang tuktok ng bundok, parang daungan na harangin ang lahat ng bagyo. Sa magulong lupaing ito na puno ng mutant beasts, nagbigay siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Si Yuhi, na nasa yakap ni Chen Yu, ay bahagyang ibinuka ang kanyang bibig habang nakatitig siya sa likuran ng figurang nakaharang sa kanyang daan. Unti-unting nag-overlap ang figure sa kanyang mga alaala. Minsan, ang taong iyon ay hamarang din sa kanyang harapan ng ganito, hinaharangan ang lahat ng mga paparating na panganib para sa kanya. Ang mga alaalang nakabaon ng malalim sa kanyang isipan ay lumundag, dahilan upang bahagyang manginig ang katawan ni Yuhi. Natigilan din si Chen Yu, bamulong. Napakalakas ni Brother Yang. Pinilit ng Thunder Roar ni Yang Kai na umiwas si Old Man Kang at matinding nasugatan si Yuhi, ngunit ang parehong pag-atake ay madaling na-block ni Yang Kai. Kung ihahambing ang dalawang kaganapan, ang epekto sa lahat ng naruroon ay napakalaki, kaya mahirap paniwalaan. Dahan-daang umiling si Meng Hong, isang tulalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung malakas si Yang Kai o hindi, pero alam niya na medyo matapang si Yang Kai. Kung hindi niya sana inagaw ang bangkay ng Golden Crow sa harap ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters sa Golden Crow Divine Palace at pagkatapos ay himalang pinahintulutan siyang tumakas pabalik sa unang inn. Oo. Kung wala siyang kakayahan, paano siya nakatakas sa pagtugis ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters? Narinig niya ang kanyang martial uncle Wei Kei na nagsabi na si Yang Kai ay napakahusay sa pagtakbo, ngunit ngayon ay tila hindi lamang siya nakakatakbo, ang kanyang sariling lakas ay pambihira din. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, umalangaw-ngaw ang isang nanginginig na dagandong. Ang Thunder Roar ay ganap na nagalit nang makita nitong hinarang ni Yang Kai ang pag-atake nito. Ang sungay sa noo nito ay kumikislap muli ng kidlat, at sa kaluskos na tunog, isang nakakatakot na kidlat ang nabuo at malapit ng sumabog. Brother Yang, ingat ka! Sigaw ni Meng Hong. Sa sandaling sinabi niya ito, isang figure ang kumislap at si Yang Kai ay lumitaw sa harap ng Thunder Roar na parang multo. Ang kanyang maliit na figure ay lumikha ng isang malaking kaibahan sa napakalaking katawan ng Thunder Roar, ngunit ang mga aura ng dalawa ay hindi mababa kahit kaunti. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, muling sumuntok si Yang Kai, ang kanyang space principles ay pabago-bago habang siya ay walang awa na nadudurog. Isang suntok ang bumagsak. Isang malaking itim na butas ang nabuo, na bumabalot sa ulo ni Thunder Roar. Ang space law ay nagngangalit habang ito ay lumiit. Umiling ang Thunder Roar at nagpakawala ng masakit na dagandong. Sa black hole, talamak ang kidlat, na parabang may mga electric dragon na lumalangoy, lumalaban sa walang laman na kapangyarihan na maaaring sirain ang lahat ng bagay. Ang black hole ay gumuho sa isang iglap, at si Lei Hao ay napaatras. Ang kanyang mga mata, na orihinal na naglalabas ng mabangis na liwanag, ngayon ay pulang-pula na. Nang tumingin ang lahat, silang lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang sungay sa noo ni Lei Hao ay nawala ng walang bakas. Hindi lamang iyon, ang kanyang malaking ulo ay puno ng mga hiwa, at ang dugo ay tumutulo. Pino ng Monster Beast ang katawan nito upang maging isang lihim na kayamanan, at ang kapangyarihan ng malakas na katawan nito ay hindi mas mahina kaysa sa isang lihim na kayamanan. Ang sungay ay ang pinakamalakas na bahagi ng Thunder Roar, at ngayon ay nawala na ito. Dahil dito,
Lubos na nauunawaan ng lahat ang katakutan ng pag-atake ni Yang Kai. Walang sino man sa ibaba ng Heaven Opening Realm ang makatiis ng ganoong suntok. Napatulala si Yuhi. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano nakakakilabot ang lakas ng binatang ito. Nagningning din ang magagandang mata ni Chen Yu, tinitigan ang mga galaw ni Yang Kai nang hindi kumukurap. Sa kabilang banda, pinupugutan ng ulo ni Old Man Kang ang mga monster beast na nagtipon sa paligid habang binibigyang pansin ang sitwasyon dito. Siya ay may masalimuot na hitsura sa kanyang mukha habang iniisip niya sa kanyang sarili. Ito ba ang pundasyon ng isang disipulo mula sa isang malaking puwersa? Para sa isang tulad niya, na nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya ngunit maabot lamang ang third grade Heaven Opening Realm, hindi niya maisip kung saan nanggaling ang ganoong kapangyarihan. Hachi. Napaatras si Thunder Roar, ang paghinga nito ay parang tambol ng digmaan. Ang pagkasira ng sungay nito ay hindi lamang nakapagpa-atres, bagkus ay pumukaw sa kabangisan nito. Nagulat din si Yang Kai na nabigo ang kanyang collapse divine technique na kitilin ang buhay ni Thunder Roar. Tila ang mga monster beast sa Great Cosmological Realm ay hindi maaaring hatulan ng sentido komon. Nanginginig ang lupa habang dumiretso si Lei Hao patungo kay Yang Kai. Ang malaking katawan nito ay napaliligiran ng mga arko ng kidlat, at habang ito ay sumugod pasulong, ang maliliit na arko ng kuryente ay sumasakop sa isang radius na 1,000 metro. Nagkaroon pa nga ng mga kidlat na bumabagsak mula sa langit, na nagmumukhang lubhang mapanganib ang eksena. Ngumisi si Yang Kai habang binasag ang kanyang leeg at binasag ang kanyang mga buko. Tapos, bigla siyang nag-assume ng parrying stance. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Natigilan si Chen Yu. Nagbago ang ekspresyon ni Meng Hong. Ito. Sinusubukan niyang makipagbuno kay Thunder Roar. Baliw siya. Umiling din si Old Man Kang, na kanina pa binibigyang pansin ang eksenang ito, iniisip kung may mali sa ulo ni Yang Kai. Bakit niya gustong makipagbuno sa napakalaking monster beast? Kahit na ang dating performance ni Yang Kai ay napakakapansin-pansin, hinaharangan ang kidlat sa pamamagitan ng suntok at nasugatan si Thunder Roar sa pamamagitan ng suntok, hindi ba't ang gayong mapagmataas na hakbang ay nanliligaw sa kamatayan? Gaano man kalakas ang pisikal na katawan ng isang cultivator, paano ito magiging mas malakas kaysa sa isang monster beast? Ang talento ng monster beast sa aspetong ito ay walang kapantay, hindi pa banggitin na ang Thunder Roar ay isang sinaunang remnant beast. Dong. Sa harap ng mga mata ng lahat, nakarating si Lei Hao sa harap ni Yang Kai sa ilang hakbang. Pagbaba ng ulo, para siyang binagsakan ng bundok. Kahit na may bituin sa kanyang harapan ay dudurog na iyon. Inilayo ni Chen Yu ang kanyang ulo, hindi makayanang panoorin. Pumikit din si Meng Hong. Tanging ang mga magagandang mata ni Yuhi ang nakatitig ng hindi kumukurap, ngunit napuno sila ng pag-aalala at pagkabalisa. Boom! Isang mapurol na tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw, na may halong mahinang dagandong ni Thunder Roar. Isang sigaw ng sorpresa ang umalangaw-ngaw, na naglalaman ng hindi maisip na emosyon. Bulalas ni Yuhi. Inabot niya upang takpan ang mapupulang labi, bahagyang nanginginig ang maganda niyang mga mata. Lalo pang nanginig ang matandang lalaki na may apelyidong Kang, na kanina pa nagpapansin kay Yang Kai. Sa kanyang pagkabigla, nagkamali siya at nasugatan sa baywang ng kakaibang halimaw na halos mawalan ng buhay. Sa sobrang takot niya ay mabilis siyang tumutok sa pagharap sa krisis na nasa harapan niya, ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay pinagmamasdan si Yang Kai. Tila naramdamang may mali, dahan-dahang lumingon si Chen Yu. Nagulat siya sa nakita niya. Nakita niya si Yang Kai na nakataas ang kanyang mga kamay sa langit, na matigas ang ulo na nilalabanan ang epekto ng Thunder Roar. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi makayanan ang lakas ng banggaan, at lumitaw ang mga bitik na parang mga bangin. Paanong nangyari ta? Bulong ni Chen Yu. Naramdaman ni Meng Hong ang pagkabigla sa kanyang mga salita at nagmamadaling binuksan ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, napatulala rin siya, nanginginig ang mga mata. Paano naharangan ng isang tao ang epekto ng kakaibang hayop? Gaano kitikot ang kanyang lakas? Pagtingin sa paligid, ang mga damit ni Yang Kai ay lumipad sa hangin. Bagamat itinutulak siya pabalik ni Thunder Roar, nagawa niyang harangan ito. Makalipas ang 3 hininga, huminto ang umaatres na anyo ni Yang Kai, at sa isang pagsabog ng lakas mula sa kanyang mga paa, nagawa niyang mapa-atres ng isang hakbang si Thunder Roar. Ang eksenang ito ay nakatatak sa mata ng lahat, na lalong nagparamdam sa kanila ng hindi makapaniwala. Mas kagulat-gulat ang sumunod na nangyari. Umungo si Yang Kai, tumayo, hinawakan ng 2 kamay ang napakalaking ulo ni Thunder Roar, inihagis ito ni Yang Kai sa ere.
Inilabas ng napakalaking katawan ni Thunderroar ang mga pangil at itinaas ang mga kuko nito sa himpapawid, isang nakakatawang tanawin, ngunit walang sinumang nakakita sa eksenang ito ang tumawa, pakiramdam na ang nakita nila ngayon ay binaligtad ang lahat ng kanilang nalalaman. Sa isang haplos, pumailan lang din si Yang Kai sa kalangitan, dumiretso sa Thunderroar. Sa hangin, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang kawalan, tinawag ang Blue Dragon Spear. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang Emperor Chi, at sa isang malakas na dagandong ng dragon, ang sibat ay bumaril tulad ng isang pumailanglang na aswal na dragon. Puno ng takot ang mapupulang mga mata ni Thunderroar. Ang sibat na ito ay tumusok sa malambot na tiyan ni Thunderroar, at sumugod si Yang Kai gamit ang kanyang sibat, na lumabas mula sa likod ni Thunderroar, na nag-iwan ng ulap ng dugo. Ang figure ni Yang Kai ay bumaril tulad ng isang arrow, at ang napakalaking katawan ni Thunderroar ay sumabog sa himpapawid, na nagpapadala ng ulan ng dugo at mga piraso ng laman na lumilipad kung saan-saan. Isang monster core na kumikislap na may kidlat ang pumasok sa mga mata ni Yang Kai, na naglalabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Inabot ni Yang Kai at hinawakan ito, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at sinalubong ang gulat ng mga mata ni Old Man Kang. Malamig na ngumuso, dahan-daang bumaba si Yang Kai. Gulat na napatingin sa kanya si Meng Hong at ang iba pa. Kung ikukumpara sa kabayanihang pagpapakita ni Yang Kai ng pagpatay kay Thunderroar gamit ang kanyang sibat, ang mas ikinagulat nila ay hinarang ni Yang Kai ang pag-atake ni Thunderroar ng direkta gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang panghuling pag-atake ng sibat ni Yang Kai ay nakatarget sa tiyan ni Thunderroar. Bagamat napatay niya ang isang mabangis na hayop sa isang putok, ito ay isang pandaraya pa rin. Hindi ito kasing gulat ng pakikipaglaban ng direkta sa isang sinaunang descendant. Si Yuhi ay halatang nakahinga ng maluwag, kumislap ang magagandang mata ni Chen Yu, at puno ng paghanga ang mukha ni Meng Hong. Tara na. Hindi gaanong nagsalita si Yang Kai, nanawagan sa lahat at nangunguna. Sa orihinal, ang dalawang Heaven Opening Realm ang nangunguna, ngunit iniwan sila ni Old Man Kang sa kritikal na sandali, na naging sanhi ng malubhang pinsala kay Yuhi. Ngayon, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang manguna. Sa kanyang pagtataka, habang sila ay sumulong, ang mutant beasts ay talagang nagkusa na humiwalay sa mga gilid, hindi pinansin at inatake lamang ang cultivator sa likuran. Tuwang-tuwang sinabi ni Meng Hong. Marunong ding ay bully ng mga halimaw na ito ang mahihina at katakutan ang malalakas. Mukhang natakot sila ni Brother Yang sa pagpatay kay Thunderroar. Hindi nagkomento si Yang Kai, habang pinag-iisipan ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay. Maaaring may katuturan ang mga salita ni Meng Hong. Pagkatapos ng lahat ng monster beast ay may instinct na maghanap ng kapalaran at maiwasan ang sakuna. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na maaaring ang Black Dragon Spear ang ugat ng pangamba ng mga mutant beast na ito. Ang Black Dragon Spear ay napuno ng lakas ng dragon, kaya paanong ang mga mutant beast na ito ay manggahas na hamanin ang lakas ng isang dragon. Gayunpaman, kahit na nailigtas siya nito ng maraming problema. Nang makita ang grupong ito ng mga tao na masayang naglalakad sa larangan ng digmaan kung saan libu-libong mga hayop ang tumatakbo pasulong, ang mga cultivator na nagkalat na parang mga ibon at hayop noon ay napuno ng panghihinayang. Kung alam na nangyayari ito, hindi na sila tatakas kahit anong mangyari. Hindi ba mas mabuting sundan ang grupo ni Yang Kai? Sa sandaling ito, hindi sila maaaring lumapit kahit na gusto nila. May mga mutant beast sa lahat ng dako, kaya kinailangan nilang patayin ang kanilang daan palabas. Brother, iligtas mo kami. Ang nakababatang kapatid na ito ay handang ibigay sa iyo ang lahat ng kanyang kayamanan bilang gantimpala. May sumigaw mula sa di kalayuan. Master, iligtas mo ako. Kung mabubuhay ako, susunod ako sa pamumuno ni Master sa hinaharap. Ayoko pang mamatay. Brother, iligtas mo kaming magkakapatid. Handa kaming gawin ang lahat. Sunod-sunod na umabot sa tainga ni Yang Kai ang paghingi ng tulong, marami sa kanila ang nagsusumamo para sa kanilang buhay, ngunit nagbingi-bingihan lang si Yang Kai sa kanila. Para sa mga taong ito na piniling tumakas sa harap ng sakuna, sarili nilang desisyon ang magdusa ng ganoong kapalaran. Sa oras na ito, ang mga makakasabay sa kanyang bilis, hindi sila pipigilan ni Yang Kai, ngunit hindi rin siya magiging ganoon kabait para sadyang iligtas sila. Ang buhay at kamatayan ay pinasyahan ng kapalaran, at ang kayamanan at karangalan ay pinasyahan ng langit. Marshall Peak, Kabanata 3988. Mapanupol na makapangyarihan. Sa daan, ang hula ni Yang Kai ay nakumpirma pa. Ang dragon pressure na nagmumula sa Blue Dragon Spear ay talagang may epekto sa mga kakaibang hayop na ito. Sa daan, wala nang mga hadlang. Paminsan-minsan, sumusulyap ang ilang higanteng hayop na may malalakas na aura,
ngunit kahit na ganoon, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang intensyon na pigilan sila. Matapos ang oras na kakailanganin upang magsunog ng isang stick ng insenso, ang grupo ng ilang dosina ay lumabas sa hanay ng Beasttide. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila ang isang grupo ng mga hayop na tumatakbo pasulong, paminsan-minsan ay kumikislap ang kinang ng mga artifact at secret techniques. Halos bawat sandali, isang cultivator ang mahuhulog, ang kanilang dugo ay nag-spray sa kalangitan. Matapos makaligtas sa ganoong kalamidad, bumilis ang tibok ng puso ng lahat, ngunit kasabay nito, naramdaman nilang hindi nila akalain na makakatakas sila sa kanilang buhay. Tulad ng lahat ay natarante, isang pagsabog ng malakas na chi ang sumambulat. Sa isang malakas na boom, nagulat ang lahat. Paglingon nila, nakita nila si Yang Kai na nakahawak sa kanyang sibat gamit ang isang braso, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa hangin habang tinatitigan niya ang matandang may apelyidong Kang na may layuning pumatay. Bahagyang namutla ang mukha ni Old Man. Hindi siya mahina at nakahanap ng pagkakataong makatakas kasama ang grupo ni Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang sasalakayin ni Yang Kai sa sandaling tumakas siya. Hindi pa nga siya nakakasettle down. Junior, anong ginagawa mo? Galit na tumitig kay Yang Kai ang matandang may apelyidong Kang at nagtanong. Ano pa bang magagawa ko? Siyempre papatayin kita, ngumisi si Yang Kai. Sa tingin mo, bakit pa kita dinala rito? Gusto mo akong patayin? Sumimangot ang matandang may apelyidong Kang, pakiramdam na medyo hindi makatwiran si Yang Kai. Sa huli, walang malalim na puot sa pagitan nila, kaya bakit pilitin siya sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan? Siya lang ang nag-abandona sa lahat sa kritikal na sandali, ngunit kung ito ay sino man, ginawa nila ang parehong pagpipilian. Ang bawat tao para sa kanyang sarili, ang di man ang pinakahuli, ito ay isang sinaunang katotohanan, ngunit handa siyang makipagdigma sa gayong walang halagang bagay. May sira ba ang ulo ng binata? Bagamat naisip niya, sinabi pa rin ng matandang may apelyidong Kang. Kung gusto kaming patayin ng kamahalan, hindi ba dapat bigyan mo man lang kami ng dahilan? Ayoko sayo. Sapat na ba ang dahilan na iyon? Mayabang na sabi ni Yang Kai. Junior, masyado kang mayabang. Galit na galit ang matandang nagngangalang Kang. Simula nang ilabas mo ang matandang ito, may paggalang sa iyo ang matandang ito. Sa tingin mo ba ay takot sa iyo ang matandang ito? Bagamat nakita niyang pinatay ni Yang Kai ang Thunder Roar gamit ang sarili niyang mga mata, ang Thunder Roar ay isa lamang monster beast kung tutuusin. Hindi kumpleto ang katalinuhan nito, kaya gaano kalaki ang lakas nito na mailalabas. Siya ay isang third-grade heaven opening. Bagaman tinatakan ng fog ng Great Cosmological Abyss ang maliit na universo sa kanyang katawan, nandoon pa rin ang kanyang pundasyon. Kung talagang nakipag-away siya kay Yang Kai, hindi pa rin alam kung sino ang mananalo. Gayunpaman, ngayong nasa matinding paghihirap na siya, ayaw niyang magkaroon ng hidwaan kung maiiwasan niya ito. Kung tutusin, ngayon lang siya nakipagtalo kay Dingyi. Bakit ba ang dami mong kalokohan? Tara, laban tayo. Hinimok ni Yang Kai ang kanyang lakas at ang kanyang sibat ay bumaril na parang dragon. Isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ni Old Man Kang habang mabilis itong umatras upang maiwasan ang pag-atake ni Yang Kai. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakas na parang kidlat. Isang boses ang nagmula sa malayo. Junior, ang matandang ito ay nasugatan ngayon, kaya hindi ko ibababa ang sarili ko sa iyong antas. Sa susunod na pagkikita natin, tiyak na kukunin ko ang buhay aso mo. Dati, siya ay nasugatan ng Thunder Roar, at kalahati ng kanyang katawan ay nasunog sa kuryente. Nang maglaon, nagkaroon din siya ng ilang menor de edad na pinsala sa sorpresang pag-atake. Sa oras na ito, wala siya sa mood na makipag-away kay Yang Kai. Natural, gusto niyang humanap ng lugar para gumaling ang kanyang mga sugat sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, bagamat agresibo si Yang Kai, pansamantala lang niya itong maiiwasan. Gusto mong umalis, ngumisi si Yang Kai, dito ka lang. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang isang kamay sa harap. Sa ilalim ng paghihimok ng Dao of Space, ang kawalan ay nagyelo. Biglang huminto ang mabilis na tumatakas na figure ni Old Man Kang. Pakiramdam niya ay naging malapot na ang paligid na parang latian. Siya ay sumigaw sa takot. Ang Space Power. Bagamat nakita niyang ginamit ni Yang Kai ang Space Divine Technique gamit ang sarili niyang mga mata at alam niyang medyo malalim ang kanyang mga natamo sa Dao of Space, hindi niya ito direktang naranasan. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kritikot ang binatang ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Old Man Kang habang umuungal. Buksan. Ang kanyang payat at mahinang katawan ay biglang namamaga at isang marahas na puwersa ang bumalot, na bumasag sa kapangyarihan ng kawalan at nabawi ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, bago pa man siya muling sumulong, isang mabangis na aura ang umatake sa kanya mula sa likuran.
Naramdaman ni Old Man Kang na tumindig ang kanyang balahibo at nang hindi nag-iisip, nagpatawag siya ng mahabang espada at naglazlaz. Isang malaking sword chi ang naghiwa-hiwalay sa kawalan at hamampes kay Yang Kai. Nang makita ito, hindi nagulat si Yang Kai ngunit sa halip ay tuwang-tuwa. Natatawang sabi niya, matagal nang walang laman ang sibat ko, matagal nang nauuaw. Sa daan, nakipaglaban siya sa hindi mabilang na laban, malaki at maliit. Nakaramdam ng kaunting pagod si Yang Kai dito. Tinanong niya ang sarili, ang landas ba ng martial arts ay tungkol ba sa pakikipaglaban at pagpatay? Gayunpaman, mula nang siya ay dumating sa mundong ito, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon upang lumaban. Ang Heaven Opening Realm Cultivators na nakilala niya ay lahat ay pinigilan siya sa mga tuntunin ng cultivation. Wala man lang siyang kwalifikasyon para makipaglaban sa kanila. Matapos ang mahabang hindi pakikipaglaban, biglang natuklasan ni Yang Kai na ang kanyang mga instinct sa pakikipaglaban ay naging tatak sa bawat pulgada ng kanyang laman at dugo. Walang maihahambing sa walang pakialam na pakiramdam ng pakikipaglaban sa iba. Ang tanging pagkakataon na siya ay tunay na lumaban ay noong siya ay inutusang patayin si Fang Tai sa Kikiaw Land. Gayunpaman, kahit sa oras na iyon, mayroong dalawang Heaven Opening Cultivator na nagpoprotekta sa kanya, kaya hindi na ipakita ni Fang Tai ang kanyang buong lakas. Kahit na siya ay may proteksyon ng Lady Boss sa First In, at kahit na siya ay nabubuhay sa isang buhay na 70% ng Emperor Realm Masters ay hinahangad, si Yang Kai ay nakadama pa rin ng malalim na pakiramdam ng kalungkutan. Ang kanyang katawan ay parang kakalawang na, at ang kanyang Dao Heart, na laging sabik na sumulong, ay malapit ng lumubog. Dumating na rin ang sandaling hinihintay niya. Sa wakas, kaya na niyang lumaban hanggang sa kontento na siya. Sa wakas, maaari siyang umasa sa kanyang sariling lakas upang labanan ang isang malakas na kaaway nang hindi umaasa sa mga panlabas na bagay. Nadama ni Yang Kai na walang pakialam at masaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagtingin sa paligid, ang mukha ni Old Man Kang ay hindi lamang nakakadiri, ngunit sa halip ay nakalulugod. Sa isang tulak ng kanyang sibat, nagbago ang panahon, at nagbago rin ang ekspresyon ni Old Man Kang. Ang sword chi ay nabasag, at ang sibat ay dumiin pasulong, na tumatak sa sarili sa harap ni Old Man Kang. Para itong isang higanting dragon na umiiling-iling at kinakawag-kawag ang buntot, gusto siyang lumunin ng buo. Napasigaw si Old Man Kang sa alarma at gumawa ng handsill. Nanginginig ang espada sa kanyang kamay, na agad na pinupuno ang kalangitan ng mga imahe ng espada. Ang mga larawang ito ng espada ay tila totoo at peke, at imposibleng sabihin kung alin ang totoo. Bahagyang nanginig ang bawat espada, at ang kanilang sword intent ay pumailang lang sa kalangitan habang itinuturo nila si Yang Kai. Pumunta ka, sigaw ni Old Man Kang. Swoosh, 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 swoosh. Ang mga larawan ng espada sa kalangitan ay naging ulan ng mga espada na binomba si Yang Kai. Sa isang kisap mata, natatakpan na ang buong kalangitan, na naging dahilan upang hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nang makita ang kapangyarihan ng pagkilos na ito, namutla ang lahat ng naruroon. Hindi sinasadyang naikuyong ni Yuhi ang kanyang mga kamao, ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa harapan. Tinanong niya ang kanyang sarili, sa harap ng isang nakakatakot na pag-atake, sa lakas na maaari niyang ipakita sa sandaling ito, walang paraan na maaari niyang harapin ito maliban sa pag-iwas. Ano ang mangyayari kay Yang Kai pagkatapos na tamaan ng hindi mabilang na mga larawang espada na ito? Ang mukha ni Meng Hong ay kasing putla ng isang papel. Ha, masyadong pabaya ang nakababatang kapatid na iyon. Oo naman, si Old Man Kang ay isang third-grade Heaven Opening Realm Cultivator, kaya paanong wala siyang trump card? May bamantong hininga. Noong nakita ko ang kanyang banal na kapangyarihan ngayon, akala ko siya ay isang walang katulad na henyo, ngunit ngayon ay tila nagseselos ang langit. Ngumisi naman ang iba. Henyo, tanging ang mga maaaring mag-mature ang mga tunay na henyo. Sa 3,000 mundo, ilang mga henyo ang nahulog sa yugto ng paglaki. Noon, si Lan Tinggayo ay isang nakakagulat na henyo, isang taong nagkaroon ng pagkakataon na direktang maging isang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sino sa 3,000 mundo ang hindi nakakaalam tungkol sa kanya? Sa huli, hindi pa rin ba siya namatay? Ang mga salita ng kaibigang ito ay makatwiran. Sumang-ayon ang isang tao, isang layunin ng pagpatay ang biglang umapaw. Si Yuhi, na kanina pa nagpapansin kay Yang Kai, ay malamig na lumingon at tumingin sa mga taong nagsalita. Kung ayaw mo mamatay, tumahimik ka. Naramdaman ng mga taong nagsalita ang malamig na layunin ng pagpatay at agad na tumahimik. Ubo. Sa hindi kalayuan, bahagyang umubo si Old Man Kang, umaapaw ang kanyang enerhiya sa bibig. Pagtingin sa lugar kung saan nagdudulot ng kapahamakan ang layunin ng espada, bakas ng panghihinayang ang sumilay sa kanyang mga mata.
Bagaman hindi ka masama, wala kang respeto sa malakas. Kahit na hindi ka mamatay ngayon, hindi ka mabubuhay ng matagal. Tandaan mo ang prinsipyong ito sa susunod mong buhay. Ganun ba? Sa loob ng Sword Domain, isang figure ang nagmamadaling lumabas at dumating sa harap ni Old Man Kang sa isang kisap mata, malamig na tinitigan siya habang sinasabi niya. Marunong ka lang bang magsalita ng malaki? Isa kang third grade Heaven Opening Realm Cultivator, huwag mo akong biguan. Nagulat si Old Man Kang at hindi napigil ang umatras. Pagtingin sa paligid, kung ang taong sumugod sa kanyang harapan ay hindi si Yang Kai, sino pa kaya ito? Ang ikinagulat niya ay walang nakamamatay na sugat sa katawan si Yang Kai sa sandaling ito maliban sa ilang maliliit na sugat. Paano ito naging posible? Ang suntok na iyon ngayon lang ang pinakamalakas na nagagawa niya. Alam na malakas si Yang Kai, paano siya maglalakas loob? Inakala niya na sa ilalim ng ganoong suntok, si Yang Kai ay mamamatay o malubhang masugatan, ngunit sinong mag-aakala na magdudulot lamang ito sa kanya ng maliliit na pinsala. Dahil sa gulat, likas na itinaas ni Old Man Kang ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang espada. Sa isang kalansing, ang mahabang sibat ay tumangay at ang dalawang artifact ay nagbanggaan. Biglang naramdaman ni Old Man Kang ang isang hindi mapaglabanan na puwersa na nagmumula sa harapan, na dumaan sa mahabang espada sa kanyang kamay at sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ni Old Man Kang sa hindi makapaniwala. Nakakatakot ang lakas ng lalaking ito, hindi nakakagulat na kaya niyang makipagbuno kay Thunder Roar. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito sa isip ni Old Man Kang, ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng hindi mapigilan. Bagamat nabigla si Old Man Kang, hindi siya nagpanik. Sinasamantala ang sitwasyon, mabilis siyang nakabuo ng isang serye ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naging isang stream ng liwanag na hamampes kay Yang Kai. Sumunod si Yang Kai na parang anino, nanginginig ang kanyang mahabang sibat habang pinupuno ng mga anino ng sibat ang kalangitan at binalot si Old Man Kang. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga dagandong habang ang dalawang figure ay lumilipad pataas pababa, paminsan-minsan ay nagbabanggaan, dahilan upang magbago ang kulay ng mundo. Ang lahat ay nakatitig sa labanan ng hindi kumukurap, pakiramdam na ang kanilang nakita ngayon ay talagang hindi kapanipaniwala. Kahit na ang maliit na universo ni Old Man Kang ay nabuklod sa loob ng kanyang katawan, hindi siya dapat maging kapantay ng isang tao mula sa Emperor Realm. Ngunit ito ang katotohanan. Sa harap ng mga mata ng lahat, si Old Man Kang ay pinigilan hanggang sa punto na maaari na lamang siyang magpigil, hindi makalaban. Galing ba talaga sa Emperor Realm ang binata na nakikipaglaban kay Old Man Kang? Pagkatapos ng 30 paghinga, nagbanggaan ang dalawang figure sa hangin at naghiwalay, na nakatayong 1,000 talampakan ang pagitan. Ang momentum ni Yang Kai ay parang bahaghari, ang kanyang fighting spirit ay pumapaitaas sa langit habang itinutok niya ang kanyang sibat pasulong. Bumababa ang aura ni Old Man Kang, parang bigla siyang tumanda ng daan-daang taon. Ang mahabang sword artifact sa kanyang kamay ay malabo rin sa sandaling ito.